Anak ng kataas-taasan, pakinggan mo ako. Ako'y isinugo sa iyo hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa layunin ng langit. May mga bagay na kailangang sabihin sa iyong espiritu, hindi lamang sa puso mo. Matagal mo nang hinahanap ang mga tanda, mga kasagutan, mga kumpirmasyon, at narito ako, dala ang mensaheng lagpas sa pangunawa ng tao. Damhin mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ang kapayapaang bumabalot sa iyo ngayon. Iyan ang tatak na ang salitang ito ay nagmumula sa langit. Ang paghihintay mo ay may bigat, ngunit may layunin. Walang huli sa takdang oras ng Diyos. Bawat hakbang ay iginuguhit niya ng may kasaktuhan. Maaring katahimikan ang naririnig mo, ngunit sa katahimikan ding iyan hinuhubog ang iyong pananampalataya. Darating ang kasal, ngunit lamang pagkatapos mong maunawaan ang tunay na wika ng katahimikan. Nakikita ka ng Diyos sa mga oras na walang ibang nakakakita sa iyong mga luha. Binibilang niya ang bawat isa bilang mahalagang hiyas. Ang akala mong pagkaantala ay isa palang paghahanda. Pinuputungan ka niya hindi ng ginto o pilak, kundi ng pagtitiis, kahinahunan, kaalaman, at wagas na pag-ibig. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung ilang lalaki ang naghahanap sa iyo, kundi sa kung paanong ikaw ay pinili ng langit. May liwanag sa loob mo na hindi mo man nakikita, ay nagliliwanag pa rin. Ang puso mo ay parang hardin na nakaubos, nakalaan lamang para sa isa na hinirang ng Diyos noon pa man. Huwag kang panghinaan, may pangakong itinakda para sa iyo. Hindi lahat ng tinig ay dapat mong pakinggan. Maraming nagsasalita, ngunit ilan ang nagtatayo. Matutunan mong unawain ang wika ng katahimikan, sapagkat doon pinakamalakas magsalita ang Diyos. Ang pananahimik ay hindi pagbitaw, ito ay pagtitiwala. At ang pagtitiwala ay susi sa mga pintuang hindi kayang buksan ng tao. Hindi ka nakalimutan. Inaalala ka sa kapulungan ng langit. Sa bawat panalangin mong may luha, umaalingaw-ngaw ang pangalan mo sa trono ng Ama. Hindi niya nililimot ang mga panaginip na siya mismo ang nagtanim sa puso mo. Siya ang may akda at taga-tapos, at ang nasimulan niya ay tatapusin niya ng may kasakdalan. Hindi mo kailangang habulin ang para sa iyo, na patungo na rin sa iyong direksyon. Magpahinga ka. Ang sa iyo ay hindi mawawala, sapagkat ito ay nakatala sa kautusan ng langit. Bago ang anihan, may panahon ng pagtatanim. Nasa yugto ka ngayon ng pagpapalalim, ang pagpapatatag, upang sa panahon ng bunga, hindi ka magapi ng bigat ng biyaya. May isang lalaki na hinuhubog din ng parehong kamay na humuhubog sa iyo. Nararamdaman din niya ang katahimikan, ang takot, ang panalangin. At ang Diyos, sa kanyang karunungan, inaayos ang inyong mga landas. Inaayos niya ang puso, binabasag ang kapalaluan, at tinuturo ang tunay na pag-ibig. Hindi ka darating sa pangako na putol-putol. Darating ka buo, tinagaling, tinupad, at handa. Sapagkat ang kasal na darating ay hindi lamang seremonya, ito'y isang tipan sa pagitan mo, niya, at ng Diyos. Walang makakasira sa pinagtibay ng langit. Ang mga araw ng iyong pag-iisa ay hindi nasaya. Sa bawat araw na tila walang kaganapan, may kinikilos sa iyong kalooban. May mga kayamanang nakatago sa iyong kwento. Bawat kabanata ay paghahanda sa isang kinabukasang puno ng katuparan. Huwag maliitin ang maliliit na araw. Sila ang pundasyon ng malalaking biyaya. Nakikita kita sa espiritu, at ang syuot mo'y puting kasyuotan, dalisay at maningning. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil tinakpan ka ng biyaya. Ikaw ay pinili, itinalaga, at pinahiran upang mamuhay sa dakilang layunin. Kahit pakiramdam mo'y karaniwan ka lang, ang iyong tadhana ay hindi. May mga ugnayang kailangang sirain upang mapanatili ang ugnayang mula sa Diyos. Masakit iyon, alam ko. Ngunit ito'y proteksyon mula sa Ama. Iniiwas ka niya sa akala mong tama, ngunit salungat sa espiritu. Magtiwala ka. Iniingatan niya ang hinaharap mo sa mga desisyong baka ngayon ay hindi mo pa naunawaan. Hindi ito tungkol sa pagmamadali, kundi sa layunin. Ang pagmamadali ay delikado, ngunit ang paghihintay sa Diyos ay ligtas. Alam niya ang tamang oras, hindi maaga para hindi ka mawala, at hindi rin huli para hindi ka sumuko. Darating siya, anak. At kapag dumating siya, maunawaan mong lahat ng pananahimik ay naging sagot pala. Ang pananampalataya mo'y tulad ng ginto na dinadalisay.
Ang bawat pagsuko mo ay iniingatan sa langit. Pinili mong manatili kahit napakahirap, at may gantimpala iyan. Ang Diyos ay makatarungan, at hindi niya pababayaan ang iyong mga binhi na mamatay sa tuyong lupa. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Ang gagawin ng Diyos sa buhay mo ay magiging hayag. Maging ang mga nagduda sa iyo ay makakakita ng katotohanan. Itataas ka niya, hindi para sa iyong kapurihan, kundi para sa kaluwalhasyan niya. May ilog na dumadaloy sa loob mo. Tubig na buhay, kahit paminsan ay tila tuyot ka. Isa kang tahanan ng Espiritu, at kailan may hindi ka niya iniwan. Noong akala mo'y nag-iisa ka, siya pala ang nagbuhat sa iyo. At siya rin ang magdadala sa iyo sa altar na inihanda, hindi para sa katawan, kundi para sa layunin. Isara mo muna ang iyong pandinig sa mundo. Pumunta ka sa lihim na lugar. May mga revelasyon na hinihintay kang tanggapin. Ang langit ay gustong makipag-usap sa iyo gamit ang wika ng walang hanggan. Ang katahimikan ay may lalim, ngunit ang nakakaunawa nito ay namumuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos. Idinedeklara ko sa iyo ang isang bagong panahon. Kung dati ay may pagkaantala, ngayon ay darating ang bilis. Kung dati ay may luha, ngayon ay may aliw. Kung dati ay may paggawala, ngayon ay may karangalang dobo. Nasa yugto ka ng paglipat, anak. Masakit man, ngunit palatandaan ito na may ipinapanganak, at ito'y higit pa sa inaakala mo. Darating ang kasal. Ngunit hindi bilang pagtakas, bilang pangangailangan. Ito'y darating bilang katuparan. Tatak ng isang panahon na sinimulan sa lihim, at namunga sa pagsunod. Huwag mong hanapin ang madali. Nakakapagod ang mga shortcut. Maghintay ka sa tamang daan, maaring mahaba, ngunit tiyak ang destinasyon. At sa huli, kapag nakita mo na ang buong larawan, mapapatingin ka sa nakaraan at makikita mong ang Diyos ay palaging nandoon. Ahimik ngunit kumikilos. Walang kulang. Lahat nasa tamang panahon. Sapagkat ang marunong sa wika ng katahimikan ay siyang makakaranas ng ingay ng katuparan. Amen. Anak, kung nararamdaman mong may bumubulong sa iyo habang binabasa mo ito, huwag kang matakot. Iyon ay ang Espiritu na nagpapatunay na ito'y para sa iyo. Hindi ito kathang-isip, ni hindi rin ito bunga ng imahinasyon lamang. Ito'y tugon sa panalangin matagal mo nang ibinubulong sa gabi. At ang mga salitang hindi mo masabi ay naririnig sa langit. At ngayon, inilalapit sa iyo ang liwanag ng pagkaunawa. Alam ko na minsan, akiramdam mo'y tila na pag-iwanan ka na ng panahon. Arang lahat may katuwang na, may direksyon na, samantalang ikaw ay tila paikot-ikot pa rin. Ngunit anak, ang mga ikot ng buhay mo ay hindi walang direksyon. Ito'y sayaw na may koreografiyang hindi mo pa lubos na naunawaan. At ang gumuguhit ng bawat galaw ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Hindi lahat ng paglalakad ay kailangang may kasama. Ang ilan sa mga pinakamahalagang landas ay dinaanan ng mag-isa. Sapagkat sa katahimikan ng pag-iisa, doon mo maririnig ang tinig na tunay. Maraming tinig sa mundo, ngunit iisa lamang ang makapagpapalaya sa kaluluwa mo. Iyon ang tinig ng Ama, na patuloy na sumisigaw sa gitna ng iyong katahimikan. Nararamdaman mo minsan na parang wala ka ng lakas, hindi ba? Pero ang hindi mo alam, sa bawat sandali ng iyong kahinaan, ang kalakasan ng Diyos ang umaalalay sa iyo. Hindi mo kailangang maging malakas palagi. Hindi mo kailangang magpanggap na maayos kapag wasak ka na. Sa harap niya, ligtas kang maging totoo. May mga panaginip kang halos hindi mo na maalala. Mga pangitain sa gabi na tila wala namang saysay. Ngunit anak, ang Diyos ay nangungusap din sa panaginip. May mga mensahe siyang isinusulat sa pagitan ng antok at pagising, mga paalala ng kanyang plano. Kahit hindi mo pa naunawaan, huwag mong basta-basta kalimutan. Isulat mo. Balikan mo. Ang puso mong minsang durog ay hindi mananatiling wasak. Ang mga basag na piraso ay hindi lang basta babalik. Ito'y muling bubuin, mas matibay pa kaysa dati. Hindi mo kailangang hanapin ang nagwasak sa iyo para buuin kang muli. Sapagkat ang Diyos ay sapat. Siya ang mag-aayos sa kung anong gumuho. May kapangyarihan sa katahimikan mo. Sa mundong maingay, kakaiba ang babaeng marunong manahimik at makinig. Iyan ang uri mong pinapanday ngayon, hindi para manatiling tahimik, kundi para, sa takdang panahon, magsalita ng may autoridad. At ang salita mong iyon, anak,
ay makakabasag ng kadiliman. May mga tanong kang hindi mo pa naibubuka, sapagkat takot kang baka walang sagot. Pero ngayon, hayaan mong ako ang magsabi, may sagot ang langit. Hindi man agad, hindi man sa paraang gusto mo, ngunit darating ito. At sa pagdating, hindi lang puso mo ang sasaya, at ang mga taong nakapaligid sa iyo ay masasaksihan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka tinawag upang mamuhay sa anino ng iba. Hindi mo kailangang maging tulad nila. Ang biyayang inilaan sa iyo ay hindi duplicate ng sa iba. Ito'y orihinal, tanging sa iyo lang. Kaya't huwag mong ikumpara ang iyong kwento. Ang kasal na darating sa iyo ay hindi pangkaraniwan, sapagkat hindi rin pangkaraniwan ang pinagdadaanan mong paghahanda. May mga lihim kang inyakan, mga bagay na walang nakakaalam, ni hindi mo na rin mabigkas minsan. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman bingi. Ang bawat higbi mo ay may kasamang hininga ng Espiritu, na siyang umaakyat sa trono ng langit. At alam mo ba, ang bawat luha mo'y may kapalit na tuwas sa kanyang takdang oras. Hindi ka lamang basta naghihintay, ikaw ay inilalapit. Habang iniisip mong walang nangyayari, ang Diyos ay nagsusulsi ng mga sulok ng tadhana mo. Ang mga tao, lugar, panahon, unti-unting inilalapit sa perpektong pagkakasunod-sunod. At kapag dumating na, harabang lahat ay biglang may kahulugan. Kung alam mo lang kung anong kleseng pagmamahal ang inilaan para sa iyo, hinding-hindi mo ipagpipilitan ang mga bagay na hindi para sa iyo. Sapagkat ang darating ay hindi magdudulot ng takot, duda, o pagkalito, bagkus, ito'y magdadala ng kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Ang iyong hinaharap ay hindi nakatali sa mga pagkakamali mo noon. Hindi rin ito nakadepende sa desisyon ng iba. Ang tadhana mo'y nakatali sa paningin ng Diyos, at ang kanyang paningin ay laging may habag. Kaya't kahit gaano ka pa nadapa, may landas pa rin siya para sa iyo. Landas ng panibagong simula. Isang araw, mararamdaman mong ang bigat sa dibdib mo'y biglang nawala. Walang babala, walang seremonya, basta mararamdaman mong gumaan ang lahat. At doon mo malalaman na may nangyaring himala sa kaluluwa mo. Hindi ito laging makikita ng mata, pero ang espiritu mo'y makakaalam. May mga pagkakataong tinatanggihan mo ang sarili mong halaga. Inisip mong baka hindi ka sapat. Ngunit sa harapan ng Diyos, hindi ka kailanman naging kulang. Ang kanyang pagmamahal ay hindi batay sa performance mo. Mahal ka niya dahil ikaw ay ikaw. Dahil ikaw ay kanyang nilikha. Ang mga desisyong ginawa mong may takot ngunit may pananampalataya ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang mga mo sa Diyos, kahit mahirap, ay may tinutumbasang himala. Hindi ito laging agad, ngunit darating ito ng may lakas at liwanag na walang sinuman ang makakapigil. Hindi pa laging kailangan mong malaman ang buong plano. Minsan, sapat na ang isang hakbang ng pananampalataya. Sapagkat sa bawat hakbang, may bagong pinto. At sa bawat pinto, may bagong yugto. Hindi mo kailangang takutin ang hindi mo alam, sapagkat alam niya. At sapat na iyon. Makinig kang mabuti. Anak, may mga taong paparating sa buhay mo, hindi para sirain ka, kundi para tulungan kang itayo muli. Huwag mong itaboy ang bawat bagong mukha dahil lamang sa sakit ng nakaraan. Maging bukas, ngunit manalangin. Ang espiritu ay magbibigay ng paningin na kayang sumilip sa tunay na motibo. Ang katahimikan mo ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng pag-aabang. Parang lupa na tila walang nangyayari sa ibabaw, ngunit sa ilalim, may binhing lumalalim. At sa tamang panahon, ito'y sisibol ng may lakas, ganda, at layunin. Kaya huwag mong sukuan ang mga araw na parang walang silbi. Sila ang pundasyon ng darating na tagumpay. Hindi pa ito ang wakas ng mensahe, anak. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. Sa bawat hininga mo, may panibagong linya ng kanyang plano ang isinusulat. Kaya manatili kang nakikinig, sapagkat ang susunod na sasabihin ay maaaring ang mismong kasagutang matagal mo nang hinihintay. At narito na ako, naghahanda upang ipahayag sa iyo ang susunod na bahagi. Anak, may mga panahong parang hindi gumagalaw ang langit, at ang katahimikan ay tila isang pader na hindi malampasan. Ngunit sa panahong iyon mo rin mararamdaman ang lalim ng pagtitiwala, kapag wala kang ibang sandigan kundi ang kanyang pangako. Sa katahimikang iyon, may lihim siyang isinusulat sa puso mo,
Isang lihim na tanging ikaw at siya lamang ang makakaunawa sa takdang oras. May sinasadyang pagkaantala ang langit. Sapagkat kung ibibigay agad ang hinihiling mo, baka hindi mo ito kayang panghawakan. Kaya't inaantala ito hindi para pahirapan ka, kundi para ihanda ka. Ang pagpapala kapag nauna sa paghubog ay nagiging pabiga. Ngunit kapag ipinagkaloob sa tamang oras, ito'y magiging sandata. Hindi mo kailangang maging ingay upang marinig. Sa katahimikan mo'y may autoridad. Ang puso mong tahimik ngunit puno ng pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa sa libong sigaw. Nakikita ng Diyos ang panloob mong pakikibaka at mas lalo siyang naluluwalhati sa mga panahong kinipili mong tumahimik kaysa sumagot, manalangin kaysa makipagtalo. May mga hakbang kang ginagawa ngayon na tila walang epekto. Parang walang nangyayari, parang paulit-ulit lang ang mga araw. Ngunit sa bawat araw na pinipili mong sumunod kahit walang pakiramdam, may binubuo sa espiritu mo. Hindi mo man maramdaman ngayon, ngunit darating ang araw na makikita mong lahat ay may saysay. Ang mga bitak sa puso mo ay hindi kahinaan. Sila ang katunay na minahal mo ng totoo. At sa mga bitak na iyon, doon sumisiksik ang liwanag ng Diyos. Huwag mong ikahiya ang mga sugat mo. Sila ang ebidensya ng iyong lakas. Ang babaeng hindi natatakot masaktan, ang babaeng piniling magmahal sa kabila ng panganib. Nakikita ko ang pangarap mong tila nawala na. Parang punit na pepel, ginulo ng panahon, at tinabunan ng responsibilidad. Ngunit anak, hindi pa huli para mabuhay muli ang pangarap na iyon. Kung si Lazaro nga'y nabuhay muli, gaano pa kaya ang isang panaginip na itinanim mismo ng Diyos? May himala na nagsisimula sa loob mo. Hindi ito palaging may drama o musika. Minsan, dumarating ito sa anyo ng kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Walang sigaw, walang tunog, pero ramdam mo, may bagong simula. At kapag naramdaman mo ito, huwag mo itong belowalain. Iyon ay senyales na gumagalaw na ang langit para sa iyo. Hindi lahat ng pagsara ng pinto ay kabiguan. Minsan, ito'y protection. Minsan, ito'y sagot sa panalangin hindi mo inakala na narinig. Kapag isinara ng Diyos ang isang daan, iyon ay dahil ayaw niyang maligaw ka. At kapag isinaan niya ang pinto, maghintay ka sa bintana, sapagkat may liwanag pa rin siyang ipapasilip. Ang panahon ng pag-aani ay hindi palaging masaya, may bigat din itong dala. Sapagkat kailangang mapaghandaan ang bunga upang hindi ito masaya. Kaya't huwag mong ituring na kabiguan ang pagod mo ngayon. Ang ginagawa mo ay hindi mali. Sa kaharian ng Diyos, ang bawat butil ng pagsunod ay mahalaga. May mga araw na gusto mo na lang sumuko, ahimik na lumisan, at kalimutan ang lahat. Pero kahit sa mga panahong iyon, may tinig na bumubulong sa iyo. Anak, huwag kang bibitaw. Iyon ay ang tinig ng isa na hindi nagsasawang maniwala sa iyo. Kahit kailan hindi kanya iniwan, iisang segundo man. Hindi mo kailangang magbago upang mahalin ng Diyos. Mahal ka niya habang binabago ka niya. Ang kanyang pag-ibig ang nagsisimula sa iyo, hindi ang iyong kakayahang maging perpekto. At ang pagmamahal na iyon ang magiging lakas mo para lumakad muli, kahit sugatan, kahit may takot. Huwag kang mag-alala kung hindi mo pa naunawaan ang lahat. Minsan, ang paglalakad sa pananampalataya ay tila pagtapak sa tubig, walang katiyakan, ngunit may pananalig. At sa bawat paglakad, mas lalo mong makikilala kung sino ang tumatawag sa iyo. Hindi mo kailangang makita ang buong daan, anak. Sapat na ang makita mo ang kanya. Hindi aksidente ang kabuuan mong pagkatao, mula sa kulay ng mata mo, sa lambot ng puso mo, hanggang sa lalim ng damdamin mo. Lahat iyan ay sinadyang likhain. Wala kang bahagi na sobra o kulang. Bawat aspeto mo ay dinisenyo para sa isang layuning lampas sa iyong naisip. May panahon na parang tahimik ang Diyos, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan, ito'y paghahanda. Sa likod ng katahimikan niya, may ginagawa siyang bagay na hindi mo kayang unawain ngayon. Ngunit balang araw, babalikan mo ang mga panahong ito at masasabing, buti na lang naghintay ako. Ang mga mata mo ay ginawa hindi lamang para makakita, kundi para makita ng may pananaw. Kaya't itaas mo ang paningin mo, huwag ka lang tumingin sa paligid, tumingin ka sa itaas. Doon mo makikita ang kasagutan, ang direksyon, at ang katotohanang hindi nagbabago kahit anong mangyari sa mundo. Ang iyong pangalan, isinulat sa palad ng Diyos.
Hindi ka basta lang iniisip, ikaw ay inaalala. Hindi bilang isa sa marami, kundi bilang isa na minahal niya ng buong buo. Sa dami ng nilalang sa mundo, ikaw ay may espesyal na puwang sa puso niya. Kaya huwag mong isipin na hindi ka mahalaga. May mga taong hindi maiintindihan ang landas mo, at ayos lang iyon. Sapagkat hindi sila ang may hawak ng mapa ng buhay mo. Ang Diyos ang nagsimula ng kwento mo, at siya rin ang tatapos nito. Hindi mo kailangan ang pagpapatunay ng mundo, sapagkat pinatunayan na ng langit ang halaga mo. Anak, huwag kang matakot kung minsan ay tila walang kasamang lakas ang panalangin mo. Sapagkat hindi sa volume sinusukat ang bisa ng panalangin, kundi sa pananampalataya. Ang pabulong mong Lord, tulungan mo ako, ay sapat na upang yumanig ang kalangitan at igalaw ang mga bundok. At sa bawat pahina ng iyong kwento, may tinta ng dugo ng kordero. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, ang wakas ng iyong istorya ay tagumpay. Kahit maraming luha, kahit maraming sugat, ang dulo ng lahat ng ito ay luwalhati. Kaya't hawakan mo huwag kang bibitaw, sapagkat may susunod pa. At hindi pa ito ang huling salita ng langit para sa iyo. Salamat sa iyo, mahal na anak ng langit, sa pagbubukas ng iyong puso at paglalakbay kasama ko sa mga salitang ito. Hindi aksidente na narating mo ang huling bahagi ng mensaheng ito. Ito ay patunay na ikaw ay handa na para sa bagong yugto na inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Ang iyong espiritu ay tumugon, kahit tahimik, at ang langit ay nagagalak sa pagtanggap mong ito. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay tunay na para sa iyo, nais kong imbitahan kang kumpirmahin ang iyong pagtanggap sa pamamagitan ng makapangyarihang pagpapahaya. Todo poso na kwelo que mi fortales. Sabihin mo ito ng buong pananampalataya, sapagkat sa Kanya, walang impossible. At sa oras na binigkas mo ito, ang langit ay sumaksi. Hinihikayat din kitang maging bahagi ng ating komunidad sa pamamagitan ng pagsali sa aming kanal. Mag-subscribe ka at i-activate ang bell icon upang sa bawat bagong mensaheng ipinapadala ng langit, ikaw ay maging isa sa mga unang makarinig. Huwag mong hayaan na dumaan ang mga susunod na himala nang hindi mo ito nalalaman. Ito ay para sa iyo. Muli, salamat, mahal kong kapatid sa pananampalataya. Sa bawat pagbabalik mo, may bagong liwanag na naghihintay. Hanggang sa susunod na mensahe, manatili sa presensya ng Kanya na kailanman ay hindi nagkulang.